Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa home ownership, particularly the ideal neighborhood, things to consider when buying a home. Lately, may mga nagpapakonsult sa akin about buying a home and not just the financial side of it, but they are asking kung paano ba nila malalaman kung okay bilhin yung particular na bahay na yon. Specifically, yung location or yung community. And I will give you 10 tips. Ito yung 10 mga iisipin ninyo bago kayo bumili ng bahay sa isang lugar. Okay? The first thing that you need to consider, the accessibility and transportation. Consider the location's accessibility. Is it well connected to major roads, highways, and public transportation systems? Madali bang puntahan? May mga masasakyan ba kung nagko-commute ka? A convenient commute to work, schools, healthcare facilities, and other essential amenities can significantly impact your daily life. Moreover, proximity to airports and seaports might be crucial if you frequently travel domestically or internationally. And in my case, one of the reasons why I am living or staying in Parañaque is because I do travel a lot for work. So, preferred ko na malapit ako sa airport. Isipin nyo, ano ba yung magiging lifestyle ninyo? Saan ba kayo nag-work? Especially if you have a family, if you have children. Malapit ba sa school? Madali bang puntahan yung school? Madali bang umuwi from work? Madali bang umuwi yung anak ninyo from school? Lalo na kung ikaw yung tipong parent na naghahatid sundo sa mga anak sa school. So you have to consider all of these. The second consideration is, of course, safety and security. Safety is paramount when choosing a location for your home. Research crime rates in the area and inquire about the presence of security measures such as gated communities, security guards, and surveillance systems. Meron bang CCTV dun sa mga streets nung subdivision kung saan ka bibili ng bahay, for example? Additionally, the overall peace and order situation in the neighborhood should be considered. And ang tip ko rito, pumunta kayo dun sa area ng gabi, especially on the weekend, to see ano ba yung vibe nung neighborhood, and makikita mo ron kung magulo ba yung mga tao doon. Kailangan nating i-consider yung safety natin and ng family natin. The third thing that you need to consider is yung infrastructure and utilities. Ensure that the location has reliable infrastructure and utilities in place. This includes access to clean water, electricity, internet connectivity, sewage systems, and waste management services. Adequate infrastructure enhances your quality of life and adds value to your property. Naalala ko isa kong kaibigan, bumili siya ng pre-selling na bahay somewhere in Laguna, and then after a few years, pwede nang lumipat. Since isa siya sa mga unang bumili ng bahay, nung lumipat siya doon, wala pang telephone line, wala pang internet connection na available. So, tiis siya, naka-data connection siya sa cellphone niya for a few months lang naman. But of course, these are considerations. If you're buying a second-hand home, of course, you have to check with the utility companies kung meron bang utang yung umalis dati doon. So you have to consider, ano ba yung mga kailangan ko? And especially kung ikaw yung tipong maselan sa tubig, gusto mo laging malakas, you have to ask yung mga kapitbahay, kamusta yung pressure ng tubig dito? Nawawalan ba ng tubig dito? Kamusta ang situation ng tubig pag summer? And things like that. So, hindi basta-basta location lang ang kinoconsider mo kung maganda ba yung lugar. You have to consider these things katulad nung kanina, safety and security, and in this case, infrastructure and utilities. Number 4 is amenities and facilities. Evaluate the availability of amenities and facilities that cater to your lifestyle preferences. These may include shopping malls, supermarkets, restaurants, parks, recreational centers, gyms, hospitals, and schools. Living close to these amenities can save you time and enhance your convenience. So, ano ba yung lifestyle mo? Meron akong kaibigan, talagang ang main form of exercise niya ay mag-jogging, tumakbo, at magbisikleta. So, nung bumili siya ng bahay,
he really preferred buying a home sa isang subdivision instead of buying a condominium. Kasi sa isang village or subdivision, nakakatakbo siya in the afternoon, nakakapagbisikleta siya around. So, i-consider mo rin yung ano ba yung ginagawa mo usually pag weekend? Do you go to the mall? Then, probably somewhere na accessible sa mall ang bilhin mo na location. Kung ikaw naman yung tipong katulad sa kong friend na pag weekend, ang lifestyle ay outdoor. So, bumili siya ng bahay sa may bandang Los Baños kasi accessible na sa kanya sa mga hiking, trails, or mga nature ecotourism activities na gusto niya. So, depende dun sa accessibility pa rin, but also yung nearby amenities and facilities nung bahay na bibilin mo. Number 5 is future development plans. Research ongoing and planned developments in the area, infrastructure projects, commercial developments, and urbanization can significantly impact property values and the overall ambience of the neighborhood. Investing in a location with promising future prospects can yield substantial returns in the long run. So this is very important, especially if you're buying the property as an investment. Kung ang balak mo in the future is ibenta or balak mong parentahan, then definitely you have to consider yung future development plans nung area. Hindi lang nung particular project, but the area itself. Kung magpaparenta ka, for example, ng isang condominium, sino yung target market mo na magre-rent? For example, mga young urban professionals. Tingnan mo yung location, yung area. Marami bang opisina dito? Or accessible ba itong area na to papunta sa mga business centers or business districts para merong good reason yung mga nagtatrabaho na dito mag-rent. Kung rental property yung kukunin mo, you want the rental business to be sustainable in the long term. Number 6 is environmental factors. Consider environmental aspects such as air quality, noise pollution, proximity to industrial areas, and susceptibility to natural disasters. Coastal areas may be prone to typhoons and flooding, while mountainous regions might face landslide risks. Assessing these factors helps mitigate potential hazards and ensures a safe living environment. Lalo na kung bahain pala yung area na yon, nako, syempre maapektuhan talaga yung lifestyle natin, and those will be additional costs or expenses on your part. May kaibigan ako, hindi ko mapatira dito sa Parañaque. Bakit? Kasi maingay yung mga eroplano dito. In fact, yung mga lumaki sa South, I think nasanay na lang sila na every now and then nakakarinig sila ng eroplano. And some people cannot tolerate that. So they choose not to buy a home in the South. But that's just a minor thing. Siyempre mas major yung typhoon prone ba yung area, flood prone ba yung area. May mga kilala ako, chinecheck din yung mga fault line. Kung malapit or dinadaanan ng fault line yung area, iniiwasan nila yon, no? But of course, depende tayo ng risk tolerance, and it's important to consider. Yun lang yung sinasabi natin dito. Dapat tatandaan mo na i-check itong mga to. Number 7 is community and lifestyle. Evaluate the community vibe and lifestyle offerings in the area. Some neighborhoods may have vibrant cultural scenes, while others prioritize tranquility and relaxation. Choose a location that aligns with your values, interests, and preferences for community engagement. So, kamusta yung mga tao dun sa community, dun sa neighborhood? Meron akong kaibigan na hindi naman sa ayaw niya sa mga maiingay, pero gusto niya pag nasa bahay siya, particularly yung condo na gusto niyang bilhin, ay mayroong peace and quiet. Chinek niya talaga, kamusta ito during weekends and sa gabi. And ang binili niyang condo is yung merong strict rules na pagdating ng 10 p.m. quiet time na bawal na mag-ingay. So mas pinili niya yon. And then meron siyang nakitang isang condo na tuwing weekends, yung condo association may mga activities, and
Maganda yun sa iba, pero para sa kanya, ayoko nang magulo. Sabi niya gano'n, no? It really depends on what type of lifestyle or what type of community do you want. Meron naman akong kaibigan, bumili talaga siya ng bahay dito sa isang neighborhood, dito sa isang village kasi maraming bata. And as a young family, gusto niya na may makakalaro yung mga anak niya. So doon siya bumili. No, nakikita niya na may mga bata na naglalaro sa daan, sa street, may mga street games, and it's a subdivision, so konti lang din talaga yung sasakyan na dumadaan unless na talagang may tricycle or may kotse na doon naman nakatira. But in general, walang public transportation na dumadaan doon sa area niya. So doon siya bumili ng bahay at tuwan-tuwa siya kasi yung mga anak niya in this day and age nakakapaglaro pa rin ng mga street games like patintero, etc. So yun yung pinili niyang community. So it's important to consider the community and the lifestyle of the area where you will buy your home. Number 8 is affordability and value appreciation. And this is where I come in as a registered financial planner usually when someone approaches me for a consultation. While affordability is essential, the potential for the property's long-term value appreciation should also be considered, especially if you are thinking of this as an investment that you would probably sell in the future or an asset that you want to leverage in the future. Consult with real estate experts to analyze market trends, property values, and potential growth areas. Balancing affordability with future returns on investment is vital to making a sound purchasing decision. And I would advise to consult yung mga talagang real estate professionals. Huwag tayong masyadong mag-rely dun sa mga tanong-tanong lang sa mga kaibigan. Kasi minsan, hearsay lang eh. May mga kaibigan ako, uy, maganda raw dito sa area na to kasi may itatayo daw na mall dyan. So, mga hearsay yon, and mas maganda na ang tanungin mo is yung developer itself or you read sa mga online forums ng mga real estate agents or mga property developers kasi mas reliable yung information doon when it comes to the future development of a particular area, and you can definitely judge if there's good potential for appreciation ng mga property values. Sabi kasi nila, hindi naman daw bumababa ang value ng real estate. While that is somehow true, but I've seen real estate properties na hindi nga bumaba pero naging stagnant, hindi umaakyat. Number 9, legal considerations. Familiarize yourself with the legal aspects of property ownership. Ensure that the property you're interested in has proper documentation, clear title deeds, and no encumbrances or legal disputes. Seek assistance from reputable real estate agents or legal professionals to navigate the legal intricacies. Ang unang consideration dito is especially if you're buying a second-hand property, kailangan yung siguraduhin na malinis yung titulo. Okay? On the other hand, kung brand new naman yung binibili mo, you have to check yung mga permits nila kung talaga bang maayos yung pagkakagawa ng mga properties. Kasi minsan may mga developers na nagtitipid, hindi sinusunod yung mga code, proper code, building code, and syempre that will be a security risk, a safety risk on your part pag doon ka na nakatira. So make sure that you also check the legal aspects of the property that you are buying. Lastly, number 10 is personal preferences and needs. Ultimately, prioritize your personal preferences, lifestyle needs, and long-term goals when choosing a location for your home. Whether you prefer urban living, suburban tranquility, or rural serenity, finding a location that resonates with your lifestyle enhances your overall satisfaction and well-being. Ako, ang preference ko dito, urban living, no? Kasi I really like going out. So, I prefer living in the city. Yung mga kapatid ko, since may mga family na sila, they actually prefer yung suburban tranquility. Meaning,
tahimik do sa lugar pero accessible pa rin yung city, accessible pa rin yung mga malls, yung opisina, etc. May mga kilala ako, mga nagre-retire, they prefer the rural serenity. Nasa probinsya talaga sila na kung saan mabagal at tahimik ang buhay. So depende talaga kung ano yung preference mo. Ultimately, yun dapat yung masusunod kasi diyan ka titira. So yan yung ating 10 considerations, 10 tips if you want to buy a home. Ano ba yung ideal neighborhood for you? I hope ay marami kayong nakuha na tips, especially sa mga nagbabalak na bumili ng bahay or at the very least, if you're planning to move out and find a new place to live in kahit na magre-rent ka lang, itong 10 factors na to, these are also very good considerations.